92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. At ang ating nga pong oras, sakto alas 8 ng gabi, and we're now on the third and final hour ng ating favorite weekend evening habit. This is nice to meet you. Kasama niyo po ngayong gabi ang inyong lingkod. Ito pa rin po si DJ Alex, and we still have 1 hour left, no? Bago po tayo pansamantala magpaalam. And nandito na nga tayo sa pinaka-anticipated part ng gabing ito. At yan ay bubuksan na natin yung ating linya para sa ating mga ka-vibes kung meron kayong nais ilathala or if you're someone who can resonate or relate much, diba? Doon po sa ating topic, sa ating thought for tonight. Kung meron kayong ghosting or mga scene zone stories, ishare nyo na yan sa atin ngayong gabi dito sa Nice to Meet You. Numbers to call 0916-563-1777 at yung isa pa ay 0954-406-1967. Kaya tawag na mga ka-vibes. At eto na nga, ang bilis talaga palagi. Let's say hi! Sino kaya ang caller natin ngayong gabi? Hello, good evening. Good evening. Wow, ang ganda naman ng tinig ni ate. Ate, may I know your name at ang iyong lokasyon kung saan ka natawag ngayon? Amor po, from Hong Kong po, OFW. Wow, Amor, grabe naman, ikaw ay natawag pa sa Hong Kong. Anong oras na ba dyan? Dito kasi 8:02 ng gabi. Diyan ba? Same lang po sa Same lang po dyan sa Pinas. Same pala. Yun naman, mabuhay ka, isa ka palang OFW. So pwede ba bigyan mo muna kami ng background? Si Amor ba ay ilang taon nang nagtatrabaho bilang OFW sa Hong Kong? And what do you do there? OFW po ako within 12 years. Wow, 12 years. So ikaw ay ilang taon nung ikaw ay napadpad sa Hong Kong? Balit 28. Wow, napakabata pa, no? Pero grabe, it's been 12 years. Sa 12 years mo na yon, no? For sure, ang dami-dami mong naging experience na makabuluhan. Ano yung masasabi mong pinaka hindi mo malilimutan so far, no? Doon sa iyong 12 years na pakikibaka, pagtatrabaho, pagpupursige dyan sa Hong Kong as an OFW? Yung miss ko yung mga anak ko, yung paglaki nila, yung mga special occasion na hindi ko na nakikita, yung mga birthday, ganon. So, yun yung pinakamahirap para sa akin. Oh, hugs! Ate Amor, no? I'm sure talagang ang mga anak mo, miss na miss ka na rin nila. Pero lagi naman kayong nagkakausap sa social media. Opo, everyday po. Ayun. Sabi mo, dalawa ba? Tama ba? Dalawa ang iyong anak? Opo, 2 lalaki. Ayun naman. Ilang taon na sila ngayon, if I may ask? 21 at saka 13. Grabe, binata na, ang bilis ng panahon. Ibig sabihin, Ate Amor, kung 12 years ka na nagtrabaho sa OFW, ano pa lang, 1-year-old pa lang yung bunso mo nung ikaw ay umalis. Opo. Wow. And kung okay lang tanongin, no, Ate Amor, kumusta yung relasyon mo sa kanila? Would you say na kahit magkalayo, na-develop pa rin ba ito na parang close pa rin kayo, magkakaibigan? Yes, very close naman po. At saka nakikinig naman sila kahit malayo ako. Tsaka ramdam naman nila na ako talaga yung mama nila. Oh, nakakatuwa yan, no? Kasi di ba yan yung kadalasang nagiging problema ng mga OFW na yes, bagamat nabibigay yung mga pangangailangan ng anak, pero talagang namimiss nila ng sobra. Hindi yun maiiwasan, pero it's a good thing to know, Ate Amor, na sabi mo nga, bagamat magkalayo yung inyong relasyon, growing up yung mga anak mo talagang mami na mami. Di ba? Ang pagtingin nila sa'yo. Kaya parang kahit Father's Day bukas, batiin na rin natin yung mga magulang, 'di ba? Kahit na ikaw ay isang nanay, dahil nagpakaama ka rin talaga, talagang ikaw ang naging breadwinner ng buong pamilya, naging haligi, naging ilaw. Kaya happy Father's/Mother's Day na rin sa'yo, Ate Amor. Thank you po. Thank Ayun. you. Ate, ang topic ngayon, 'di ba? Tungkol sa ghosting at saka sa scene. Ikaw ba meron ka bang istorya na ganito? Sa 12 years mo ba dyan? Wala ba sa yung parang umaligid? Meron bang mga ganun? Meron naman po. Kaya nga po ako dito ngayon. Ay, gusto ko yan. Marami kaming oras para makinig sa'yo, Ate Amor. Sige nga, saan yan nagsimula? Saan mo nakilala? Pero ano po kasi, ang kwento po kasi is, nakilala ko siya sa isang online apps. Okay. Tapos, ano siya, 59 years old. 59
59, so linawin ko lang, siya ay 59 and ikaw mga nasa, kung 28 plus 12, mga 40 years old ka na 40. ngayon. Yes, Okay. 40. So medyo malaki yung inyong age gap, almost 2 Opo. decades, no? Opo. 19 years, mga 18. ganun. 19 years. Oo nga. So paano? Sige, sa online kayo So, nagkakilala, tapos? sa online kami nagkakilala. Sa online ko siya nakita. Tapos, hindi naman ako yung nag-first move, siya din naman. Tapos hindi ko alam kung relate to sa topic. Pero gano'n na nga. Ang sa akin kasi, so, as in love at first sight ako sa kanya. So, gustong-gusto ko talaga siya. Nung nakapag-usap kami, he really know that I really like him so much. But sabi niya sa akin, magkaibigan lang tayo. But I really insist na okay lang yung edad mo. Sabi ko, gustong-gusto kita. Tapos, hindi niya nagustuhan yun. Sabi niya, tigil ko na to. Binalak niya ako. Ganun. Ayun. Teka lang, linawin natin. Sa online kayo nagkakilala, itago na lang natin siya sa pangalang ate? Norman. Norman. Ako naman si Norman Yes. naman. Grabe, napaka-pogi siguro ni Norman para ikaw ay ma-love at first sight sa kanya. Pero sabi mo, nagkakilala kayo online. Is this a dating site? Ito ba ay Facebook na, alam mo yun, randomly nakita mo lang siya, napugian ka? Hindi. Parang siya live streaming. Parang ganun. So it's a live streaming app. Okay, get ko na yan. Kasi yan po yung kadalasan yata na nagiging pampalipas oras, pampawala ng stress ng mga OFW. Tama ba? Kapag hindi na kayo Opo. busy. Oo. Opo. Tapos, ibig sabihin, sabi mo siya yung nag-first move. Paano ito? Naka-live stream ka ba? Tapos biglang nag-hello si Norman sa'yo sa comments? Paano? Naka-live stream ako, tapos suddenly na-end yung live. Tapos, nag-message siya sa akin, ay, tumawag yung boyfriend mo. Parang ganun. Ay, So, okay. O tapos? nag-explain ako. Ay, sabi ko, hindi siya tumawag, nawala yung connection. Tapos, nag-start na po siya ng ganun. Tapos, sa una, parang siya yung gusto akong kausapin. Pero, matagal ko na nga siyang nakikita din. So, sinabi ko yung feelings ko sa kanya. Parang hindi niya nagustuhan lahat. Okay. So, linawin ko muna. Nung una kayo nagka-chat ni Norman, parang pa-cute pa yung dating no? Ako bilang babae, ganun din ang magiging interpretation ko. Bigla kang nawala. Pwede namang you leave it as it is kung ayaw mo na magpapansin sa babae. Pero ang ginawa, nag-chat pa sa'yo. Tapos kunyari pang selos na, oy, tumawag ata si BF mo. Ang tanong ko lang sa'yo, may boyfriend ka ba at that time? O parang gumawa lang siya ng something na parang ikakaselos niya para cute, ganon? Wala po, wala. Nagpapakute si Norman. O tapos, sino ba kahawig nito si Norman na artista kung meron dito sa Pilipinas? Siya din si Norman ni Beauty Gonzales. Parang gano'n. Kaya Norman ang nickname. Oo, mayaman yan. Mayamang Norman yan, tinutukoy mo na yan. Ang pogi nga niyan, di ba? Amoy lilibuhin, amoy negosyante. Pero ang tanong ko lang, si Norman ba, nakaka-livestream mo from the Philippines or is he someone working abroad as well? Like an OFW kagaya mo? Working din siya sa ibang bansa. Pero not Hong Kong? Not Hong Kong. So long distance Sa pa rin. Japan. Okay. Tapos sige, kwento mo na sa amin. Nag-start na, nag-shot na kayong dalawa bago doon sa punto na umamin ka sa kanya at medyo nag-step back siya sa'yo. Ano ba yung naging dynamics o takbo ng inyong relasyon? Siya ba nagme-message na sa'yo? Update pa, no? Most of the time, ako lang yung nag-i-insist. Sabi ko, gusto kitang makita, gusto kitang marinig yung boses mo, parang ganun. Sabi niya, mag-friends lang tayo, wag kang magaganyan. Parang ganun po. Sabi ko, gusto ko lang naman marinig. Sabi ko nang ganun, makita. So tatawag, sabi niya, call. Parang ganun lang. So ako naman po, excited. Tatawag ako. Tapos, sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Sabi ko, namimiss kita, parang ganun. Tapos, okay, done na ba? Parang ganon. Ay, grabe. Tapos, papatayan niya na ako. Grabe Parang naman. ganon. Norman, ang pogi mo naman Siguro naman yung Norman ni Beauty Gonzales, hindi ganyan. Pero si Norman, grabe. Nagpapakapogi talaga, ibang klase. Pero sige ito lang yung linawin ko. Ibig sabihin, paano ba humantong sa punto na nakakapagsabi ka rin kasi ng I miss you sa kanya? Baka naman kasi Ate Amor, out of nowhere, bigla kang
I miss you, tas wala pa kayo na-i-establish na connection. Ano muna yung na-establish na connection, di ba? Para masabi mo sa kanya na, I miss you. Kumbaga ba, nagbibigay din ba siya sa'yo ng mixed signals na parang, type ba ako ni Norman? May ganun ka bang... Yes, meron po. Kasi nung mga unang araw naman na nag-uusap kami, ang sabi niya sa akin, I like you, parang ganun. Napakasimple ng beauty mo, parang ganun. Tapos, pero ang tangi kong maibibigay sa'yo is friendship, parang ganun lang po. Tapos, ako naman, unang-una ko na talaga siyang crush na crush ko na po talaga siya. Tapos, nung mga nag-uusap naman po kami, nag-a-update siya nung mga nakaraan. Pero nitong umamin na po ako sa kanya na ganun, parang pinupush away niya na po ako. Parang ganun. Grabe. Ibig sabihin, nagsabi naman pala tong si Kuya Norman na, I like you. Pero baka kasi pwedeng, di ba dyan sa live stream, medyo uso din kasi yung nagbibigay ka ng compliment sa isang tao. Ay, yung ganda ni ate, ganda ng damit ni ate, blooming si ate. Kahit na sa katunayan, wala naman kayong deeper connection. Kumbaga parang naging usual trend na yan eh. Pero still, kung nangyayari ito hindi lang sa comment section at meron na kayong personal na pag-uusap, direct message, it could mean something. Di ba talagang mag-e-expect o medyo aasa ka dyan kay Norman. So sa madalit sabi, paano humantog do sa punto na, uy, gusto ko nang umamin kay Norman? Ano po kasi yun? Parang one time na nag-usap kami, 1 hour yung binigay niya sa akin. Tapos tapos kinakantahan niya po ako. Kasi po siya, magaling siyang kumanta. So kinakantahan niya po ako. So yung mga song niya talaga, parang na-trigger din na umamin ako. Sabi ko, I really like you. I really, really like you. Sabi ko sa kanya ng ganon. Oo, tayo pa naman mga babae, maharana ng ganyan. Lalo kapag di ba yung pakiramdam na nangungulila ka sa pamilya mo, namimiss mo sila, and then all of a sudden, there comes a person na ibibigay sa'yo yung panahon, yung oras. Tapos habang kausap mo siya, parang nawawala yung pagod mo, hindi mo naiisip yung stress sa trabaho mo. Tsaka sino naman din kasi lalaki yung, di ba, maglalaan ng oras sa'yo para kantahan ka ng ganun lang, ng wala-wala lang. Pero grabe si Norman na parang ginawa kang computer shop, binigyan ka lang ng 1 oras, bawal mag-extend, may bayad pag nag-extend. O tapos ano yung mga kanta na inaawit niya para sa'yo? Gusto ko malaman. Yung pinakagusto ko po yung Wildflower. Ay, sino kumanta niyan? Hindi ko po alam eh. Basta yun yung kinakanta niya na sobra ko talaga po siyang nagustuhan. Tapos pagka nakakapagsalita na ako ng medyo sinasabi ko na talaga yung nararamdaman ko, mag-end conversation na rin siya na, friendship lang tayo ha. Sabi niya ng ganon. So meron talagang avoidance na nangyayari that every time you try to open up, parang sa kwento mo, no? Tama ba? Ilang beses mo nang tinry, inattempt na sabihin sa kanya at itawid yung mensahe na, hoy Norman, type kita. Pero every time na ginagawa mo yun, napapansin mo, parang nag-i-step back siya. Ngayon, eto na nga ang tanong ng mga ka-vibes natin. Ate, yan bang si Norman at the age of 59, may asawa ba siya? O di kaya may karelasyon? Alam mo ba yun kung meron? Divorce po siya sa wife niya sa Japan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ang pakilala naman sa'yo ni Norman, siya ay single. Yun ang alam mo. Apo. Okay. So, ibig sabihin, hindi naman pala dahil baka may nililigawang iba. Hindi kaya yun yung rason. Ano sa tingin mo? Yung initial mo lang na naiisip or ini-expect, bakit kaya ganon? Bakit parang atras abante? Sinabi niya po sa akin, ang bata mo pa kasi para magkagusto sa isang 59. So, very late na ako para sa'yo. Parang ganun po. Ayun. So, ayoko na mahirapan ka pag hindi ko na kaya, parang ganun. Tapos, di ang gagawin ko po, okay, kung talagang hindi mo naman talaga ako gusto at ako nagpipilit, hindi na kita iistorbuhin pa. Tapos magsasabi siya na okay po, noted. Tapos ibablock niya na po ako. Okay, parang ano rin ang dating, no, parang pabebe.
Yung parang magpapamiss Opo. sa'yo, 'di ba? Panghihinayangin ka sa sitwasyon. Tapos igi-guilt trip ka pa, parang gano'n eh, no? Tapos pag sinabi mong, o sige, lalayo na ako. Okay po, noted. Sino magre-reply ng gano'n, 'di ba? Tapos bigla ibablock ka na lang. So, Iba-block kumusta? niya po ako. Nag-uusap pa rin ba kayo ngayon or Hindi naka-block po, ka na? naka-block na ako ng 3 days. It's been 3 days. Ito bang block ninyo, is this the first time na ikaw ay binlock niya on social media or is this something na, Palagi niya po akong binablock. ayun lang. Mm. And itong 3 days, ito na yung pinakamatagal na hindi kayo nag-usap. Opo, pero may message naman po siya doon sa isang apps na I hope na masaya ka ngayon na hindi mo ako nakakausap. Dito lang ako. Parang ganun po. Ayun Tapos na ibablock nga. niya po uli ako. Ay. Grabe. Ate, ako ang naluloka ha, kay Norman. Sana si Norman, binibigyan natin siya ng pagkakataon, no, na makapagbigay din ng kanyang komento para we will know his side of the story. Pero base sa kwento mo, nakaka-stress. Kasi di ba ibablock ka niya? Tapos mag-e-effort siya, gagawa na naman siya ng ibang paraan, di ba, sa ibang social media platform just to communicate with you. Naingat ka ha, hindi makapabebehan yon, 'di ba? As a woman, ano yung mafe-feel mo? Syempre ang iisipin mo, grabe, nag-effort si Norman para magkausap kami ulit. Binla ka na nga, 'di ba? So kumusta ngayon? Anong nafe-feel mo? Do you think decided ka na ba na ayoko na? Feeling ko pinaglalaroan na lang ako nitong si Norman, or somehow may pag-asa pa rin dyan sa puso mo na, teka, baka pwede pa? I still waiting kasi lagi niyang ginagawa na 5 days, 7 days, unblock niya ako. Tapos ako naman, naghihintay lang ako na kausapin niya. Tapos magbibigay siya ng words na parang binibigyan niya ako ng hope na gusto niya ako pero hindi pwede. Tapos ibablock niya ulit po ako ng gano'n. Tapos nakakapagod. Parang sabi ko, deserve ko po bang magmahal? Kasi po talaga love ko siya. As in, sobrang, sa edad po kasi niya na 59, hindi mo siya makikitang 59 siya. Tapos, sobrang maalaga sa katawan. Tapos, talagang nasa healthy living siya. Tapos, very soft-spoken. Parang hinahangaan ko po talaga siya sa age na 59. Sobra-sobra niyang, ang galing-galing niyang mag-alaga sa So, sarili. ibig sabihin, kahit 59 at malapit na mag-senior, itong si Norman, Opo. talagang Opo. hot daddy pa rin ang itsura niya, Opo. no? Opo. Ay. So, ibig sabihin, itong admiration mo sa kanya, nagsimula, namuo, through social media at never mo pang na-meet ito in person, tama ba? Hindi pa po. Ay, pero ganun na lang kalalim talaga yung pagtingin mo sa kanya. Doon ba sa naging conversation ninyo, was there ever a time na bring up ninyo yung suggestion or idea na, ba't ayaw mo magkita tayo? Gusto mo Disneyland tayo? Mga ganong level ba? Wala ba kayong plano na ganun? Meron naman po. Ang plano niya po kasi, uuwi po ako ng November. Sabi niya, uwi ako ng July. So, hintayin kita doon. Doon tayo magkikita. Magdi-dinner tayo, magla-lunch. Pero as a friend lang. Parang Ayun na ganun nga po. eh. Ang hirap talaga eh, no? Ewan ko ate, ewan ko talaga, ipakipaliwanag lang sa akin kasi baka mamaya mas bata lang ako so hindi ko alam yung dynamics ng relasyon pagdating sa mga 40 years old, 50 plus years old. Pero sa edad nyo ba? Sa henerasyon ninyo, uso pa ba yung magdi-dinner date tayo pero as friends lang May ganun ba? Meron pong ganun. Okay. Pero more expectation lang po talaga. Parang, kasi po, sa edad ko, parang gusto ko na yung seryoso. Parang, tapos nakita ako yung 59, ay seryoso na to. At saka sinabi niya naman na hindi siya nag-e-entertain kasi nga po, 59 na siya. So, pero sabi niya, kung may darating, is darating. Parang, ganun po. Pero sabi niya sa akin, no worries, maghihintay ako sa'yo sa November. Hintayin kita sa Pilipinas. Pero naka-block naman po ako. Ay, 'di ba? Yung hintayan na yan, is that something na sasabihin mo sa isang tao na hindi tayo pwede pero hihintayin kita? 'Di ba parang may Opo, disconnect? ganun. So, hindi ko po Oo. maintindihan.
Oo nga, ang hirap nga talaga niyang pinagdadaanan mo na yan, no? Pero, ang tanong lang din, kasi syempre dahil nga hindi kayo talaga nakikita in person nitong si Norman, maraming factors as to why fluctuating yung atensyon na binibigay niya sa'yo. Ito hindi naman para paasahin ka ate, no? Pero baka kasi Opo. mamaya itong si Norman sa kanyang field ng trabaho, marami ring stress, marami ring problemang inaalala. Did he happen to share at least one problem sa'yo na talagang, alam mo yun, is taking so much of his time? Baka kasi yun baka kaya hindi siya consistent sa pakikipag-usap din sa'yo, meron ding dinadalang problema itong si Norman and you wouldn't know kasi nga hindi mo naman siya personal na nakakasama. Pero nabigyan ka ba niya ever ng hint na baka may pinagdadaanan? He very stable sa lahat po ng bagay. Kasi malalaki na rin po yung kanyang anak dun sa ex niya. Lagi niya po lang sinasabi sa akin, very late na ako para sa'yo. You're still young, you are pretty. You are sexy. So, may insecurities daw po siya na gano'n. So, kahit gustuhin daw niya man naman po ako, hindi ayaw daw po talaga niya na maging kami kasi baka daw po magbigay lang ako ng hindi maganda sa kanya. Sabi ko, it's okay, wag mo nang isipin yun. Tapos ano na siya, parang naiirita na siya doon sa words na yon. Tapos stop conversation again. Parang ganun po. Ayun. Oo, marami kasing factors talaga dyan, no? At hindi naman din natin malalaman talaga unless, 'di ba, maging tayo mismo si Norman at malaman natin kung ano yung iniisip mismo ni Norman bilang tao, ano yung nasa sa puso niya. Pero maraming factors. Pwede dyan kasi yung baka mababa yung self-esteem na niya dahil nga, alam mo yun, as time goes by, tumatanda, 'di ba? Maraming nagiging insecurities and there comes a woman, 'di ba? Nasabi nga niya in his own words, sexy, maganda, bata pa compared to his age. 'Di ba? Parang ano naman ang maibibigay ko sa kanya? Baka kasi may thinking din si Norman na, o sige, type mo lang ako ngayon kasi 59 ako, I look good at this age. Pero what if, 'di ba? Give it another 10 years. Mamahalin pa kaya ako nitong tao na to? So, ang tanong ko ate, sa tingin mo, ano yung naging trauma nitong si Norman? Bakit kaya, kung totoo man na kaya siya takot pumasok sa relasyon with you, ay dahil naiisip niya na matanda na siya para sa'yo? Meron bang pinagdaanan ito si Norman that you think could have influenced, no? Yung kanyang kababaan ng self-esteem ngayon? Ang nabanggit niya lang po sa akin is, yung ex daw po niya mas young. So, hindi napapansin yung worth niya. So, napapabayaan po siya. So, ipinagpalit po siya sa mas bata. Ayun na nga. So finally, natumbok na rin natin, no? Most likely and most probably kung bakit. Dahil in the past, nagkaroon pala ng experience itong si Norman kung saan nagkaroon siya ng relasyon with someone younger than him. Pero sa halip na siya, 'di ba, yung bigyan ng loyalty, bigyan ng labis-labis sa pagmamahal, pinagpalit siya. Pinagtaksilan siya, 'di ba? Para ipagpalit siya sa mas bata. So, ibig sabihin ikaw ate, paano mo naman pino-perceive, 'di ba? Paano mo naman nire-receive yung ganong kwento niya? Ikaw ba nakakaramdam ng awa towards him? Do you feel the need na parang ayusin natin 'to? Gusto ko mabago yung pananaw mo. I'm gonna help you fix that mindset. Yes po. Hindi ko pinaparamdam sa kanya na naaawa ako sa Oo. kanya. Tsaka hindi naman ako naaawa sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, huwag mong isipin na ganyan yung edad mo. Alam ko naman from the start na yan yung edad mo. So, ako nga yung nagsabi sa'yo na kaya nga nagustuhan kita kasi kahit ganyan yung edad mo, okay lang sa akin, tanggap ko. Ang sabi ko sa kanya ng gano'n. Tapos, ini-insist niya talaga na ayaw niya, friends lang tayo. Pero mag-iingat ka palagi. Sana makahanap ka ng deserve mo. Para pong ganun. Sabi ko, hindi. Ikaw nga yung gusto ko. Tapos magbablock na lang po talaga uli siya nang walang kahit anong paliwanag. So ako naman po, naka-steady na naman ako. Nakatulala, ha? Sabi, bakit ganun? Parang ganun po. Ayun, Ate Norman, ay Ate Amor, kaya siguro ganyan, no? Kaya ganyan yung naging behavior niya towards you kasi ang taas-taas ng dingding nitong si Norman that he just wants to protect himself kasi labis-labis na di ba? Yung sakit, yung pagtatraidor na nangyari sa kanya. And I understand if you also feel the need, although hindi mo nga pinaparamdam sa kanya na naawa ka, but you feel the need to help him overcome itong naging trauma sa kanyang buhay kasi nga
mahal mo na. Pero also, syempre ate, reminder lang din sa'yo, alam ko naman na maganda at mabuti ang intensyon mo. In fact, napakaswerte ni Norman sa'yo, no? Dahil, kalahin mo yun, di ba? Nasaktan ka na dati in the past sa tao na pinagpalit ka sa mas bata sa'yo. Pero ito, may ipadadala bigla ang tadhana sa buhay mo na maski hindi ka pa nakita in person, hindi ka pa nakawakan ng pisikal, minahal ka na ng buong buo at handa kang mahalin, 'di ba? No matter your age, 'di ba? Pero yun na nga, syempre hindi mo naman obligasyon na i-fix yung kanyang pagkatao kasi baka in the process na gusto mo siyang matulungan, ikaw naman din yung masira or yung mental health mo na yung maapektuhan. Sa ngayon ba, no, how does it affect your work na yung pakiramdam mo, hindi consistent pabago-bago? Hindi ka ba parang naloloka kahit papano, iniisip mo siya in the middle of your work? How does it affect you? Sobra po. So, kahit 2 AM, mag-open ako ng phone ko, titingnan ko naka-unblock na ba ako, may message ba siya, so sa lahat ng apps, may message ba siya, parang ganon, or yung counting paramdam lang. So, napuputol yung tulog ko. So, the next day, hindi na ako ang dami ko nang nakakalimutang gagawin na pinagagawa sa akin. So, sabi ko, ang lagi kong sinasabi, kausapin mo ako, parang sinasabi ko lang sa sarili, sana unblock niya na ako para kung mag-closure na lang na that's it. Ganun na lang. Yung tapusin ko na to, wag ka nang mangulit. Ayoko na sa'yo, ganito, ganyan, hindi na tayo, walang ganyan. Parang ganun po. Gusto ko na lang din yung talagang, hindi po pag alam niya na umiiwas na rin ako, hindi na rin ako naghanap ng way para makontak siya. Doon na naman po siya magpaparamdam. So yun yung pong masakit, mabigat na yung lalayo na ako, nag-start na akong like ngayon 3 days na okay, tanggap ko na. Hindi ko po alam, baka mamaya o bukas, gaganon uli siya. Mangangamusta, tapos tatawag po uli, call, namimiss ko yung kakulitan mo, ganon po uli. So ako naman po, dahil nga pure din yung nararamdaman ko, kasi masaya ako pag nakakausap ko siya. Ako naman po, okay, sige, call ako, makikipag-usap ako. Pag naman, sinabi ko na naman yung miss kita, ganito, ganyan, wag mo na naman akong wag mo na naman akong i-block, please. Okay lang, hindi na ako mangungulit, hindi ko na ipipilit yung gusto ko, wag mo lang akong i-block. Yung mga ganun, may irita na naman po siya. Block niya na naman po ako. Parang Ayun na ganun, ang nga. sakit, ang bigat. The moment that he starts to feel na lumalayo ka na, nagsisimula ka na ulit, nag-move on ka na basically, saka siya tatakbo pabalik sa'yo. 'Di ba? Pero again, ayaw naman nating husgahan dito, syempre si Norman, given his past experiences na na-mention mo nga, na probably nakaapekto talaga doon sa kanyang pakikitungo ngayon. But regardless, again, paalala na hindi mo obligasyon na hintayin siya. Wala kang responsibilidad na, 'di ba, mapaasa or hintayin siya kung kailan siya ulit magiging okay para sa iyo kasi baka at this point of his life talaga, probably kaya din siya nag-livestream bukod dun sa pampalipas oras niya ito as an OFW naman in Japan, 'di ba? Baka din kasi, alam mo 'yun, gusto din niyang makahanap or mapagtanto sa sarili niya na okay na ba ako? Naka-move on na ba ako? But probably and most likely, most probably with the way he acts now, baka hindi pa talaga siya nakaka-move on. Ate, ito hindi naman natin lahat maipagkakaila. Baka nga talagang gusto ka naman niya. 'Di ba? Nagagandahan sa'yo, nasiseksihan sa'yo, nababaitan sa'yo, pero baka talagang yung puso niya hindi pa handa na buksan muli dahil nga labis-labis itong nasaktan. Ngayon ang tanong, ate, hanggang kailan mo ba kayang maghintay? Hihintayin mo ba siya hanggang maging okay? Kahit na nasasaktan ka na, kahit na naapektuhan na yung trabaho mo? Kasi at the end of the day, syempre, people like us can give advice to you, 'di ba? Pero sa huli, kagaya nga ng lagi sinasabi ng nanay ko, ikaw at ikaw naman din ang mag-i-endure niyan. Kung sakaling ipagpatuloy mo at alam mong masaktan ka, alam mo, 'di ba? Desisyon mo 'yan. Ikaw ba, anong desisyon mo? Ngayon po kasi 3 days na hindi siya nagpaparamdam. So, ang sabi ko, 'pag nagparamdam po uli siya, so hindi na rin po ako parang hindi na rin ako makikipag-usap. Parang tutulungan ko na lang yung sarili ko kasi hindi naman din talaga maganda sa isang babae ang magpupumilit sa isang lalaki kung talagang yun talaga yung offer niya. Pero lagi kasing lagi kong iniisip yung sabi niya, magkikita tayo sa Pilipinas. Uwi tayo sa bahay ko, doon tayo
dun kita dadalhin, parang gano'n, dun tayo mag-uusap, parang gano'n. Yun na nga So, eh, 'di ba? mm, Lalo pag naalala mo yung mga bagay, yung mga what could have been, 'di ba? Yung mga what if mangyari talaga. Dun ka nanghihinayang eh. Kung tutuusin, hindi naman sa ina-underestimate ko syempre yung inyong lumagong relasyon via social media. Pero kung tutuusin, hindi pa siya ganun kalalim, hindi kagaya nung yung tipong nagkaroon talaga kayo ng experiences physically together, yung araw-araw magkausap kayo, pero doon ka talaga nahulog eh, no? Doon sa mga what could have been, ano kaya yung magiging buhay ninyo, ano yung magiging klase ng relasyon kung nakita kayong dalawa, umuwi kayo parehas dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon probably yun pa rin yung iniisip mo na sayang naman. Sayang kung hindi mangyari. And ewan ko ate, hanggang ngayon ba yun yung pinangahawakan mo na kung magkikita kami sayang naman. Baka pag nagkita kayo mas lalong lumalim. May mga ganong pag-iisip ba? minsan po, yun na lang. Pero sa 3 days na nahihirapan na rin ako, sabi ko, I let him go na lang. So, kung sakaling magparamdam uli siya, so hindi na rin po ako magiging kagaya ng dati. Parang ganun po. Ah. Kasi parang iniisip ko, parang he play the games, he play my emotion, he play my feelings na lang. Parang ganun. Ay, wag kayo kapag sinabi na ng babae yan na napa-English na siya yung mga quotable quotes. Ate, alam ko na, nagmo-move on ka na nga talaga. 'Di ba? Kapag ganyan na ang babae, nariringgan mo na yan ng ganyan. 'Di ba? Oo, mahirap pa rin, 'di ba? Maaring pinipeki pa rin natin yung nararamdaman natin na we're okay, nagmo-move on tayo kahit deep inside masakit. Pero alam mo na unti-unti nang tinatanggap nung babae na ayoko na, pagod na ako sa mga mind games na binibigay mo sa akin and I know my worth. Hindi ba ate? Kumbaga ngayon alam mo na Opo. talaga yung value mo. Maaring noon in the past naging paulit-ulit yung black and black. Asa ka, habol ka. It's 15 months po, Ang DJ. It's tagal. 15 months. Opo. Grabe. 15 months kami nag-uusap na ganun. Ay, oo Parang nga. Grabe yung 15 months. That's 1 year and 3 months, no? Ang tagal. Daig opo, nyo pa ibang mga magjojowang Gen Z. Ibang klase. Ganon mo siya katagal pinanghawakan, no? And opo, all this time, kumbaga, kahit na wala naman kayong label, for sure, siya lang yung lalaki na kinausap mo ng ganito kalalim, no? Kumbaga, naging loyal ka maski wala kayong opo. label. As in, opo. Oh. And what about him? Ano ba yung naramdaman mo doon sa duration ng inyong pag-uusap na at some point naging loyal naman din ba siya sa'yo? Ikaw lang din yung kinakausap niya? Yung kilos niya naman po at saka yung mga sinasabi niya naman, connected naman po. Hindi naman po nalalayo. So, ibig sabihin, nafi-feel ko naman po na lahat naman ng sinasabi niya is totoo. Yung Oo. gano'n. Oo. Sa huli, ikaw naman din ang makakaramdam niyan. And I'd like to believe, no, hindi rin naman tatagal ng ganun kahaba yung paghahabol, 'di ba? Yung pakikitungo mo sa kanya ng ganyan. Kung hindi mo rin naramdaman na binibigyan ka rin ng effort, 'di ba? Ni Kuya Norman. It's just that sabi ko nga baka yung mga past experiences niya could have influenced or affected yung kanyang behavior ngayon na alam mo yun, sobrang takot niya na baka maipagpalit ulit siya sa mas bata kaysa sa kanya, lumalabas yung insecurities niya and he just wants to protect his heart na makaramdam ulit ng ganong klase ng sakit. Pero ikaw ba ate naniniwala ka na kapag tinapos mo ang isang bagay, tapos na yon? Or are you still that person na sige, isasara ko tong pintuan ko sa'yo ngayon dahil ayoko na rin munang masaktan? I'm going to put my walls up pero pwede pa rin kitang pagbuksan muli pag kumatok ka at sinabi mong handa ka na. Opo, opo naman. So, sa 15 months, ang ganyan pa ulit-ulit. Pero at this Oo. time po talaga, parang napapatanong na lang ako din na, kaya mo pa ba o ayaw mo na? Parang ganun po. So, sabi ko naman, pagod na ako pagod na. Pero I still want him. Pero sabi ko nga sa sarili ko, kung talagang siya yung binibigay sa akin, sige lang, okay lang. Pero at this moment po talaga siguro, unahin ko muna rin muna yung sarili ko. At saka, ah,
naapektuhan po talaga trabaho ko. Aw, ate. Oy, yakap ka namin. Virtual hug sa'yo, di ba? Ano bang tawag doon Thank kung you hindi po. man hug sa airwaves. Basta yon, sana makarating ang Thank you po. yakap namin sa'yo. Thank Alam ko you. na mahirap, no, na maging isang OFW. Yun nga lang dito ka magtrabaho sa Pilipinas, maipit ka sa traffic, nakaka-stress na. How much more yung malayo ka sa mga taong pinaka nagbibigay ng kaligayahan sa'yo, yung mga anak mo. Siyempre, di ba, ikaw mismo sa sarili mo, hahanap ka rin ng kalinga in other forms. Maaring sa mga kabarkada mo dyan, doon sa iyong mga katrabaho, o di kaya doon nga sa mga nakaka-chat natin live stream. Kahit na sabi mong friendly, it can develop into something romantic, 'di ba? Pero ate, syempre at the end of the day, hindi mo deserve yung bare minimum lang. Kasi ikaw nga, kaya ka nagpakalayo-layo for 12 long years para maibigay lahat ng effort, the best effort that you can provide for your family. Tapos ang isusukli lang sa'yo ng tadhana, bare minimum. Parang hindi naman deserve yun ng isang amor. 'Di ba? Parang dapat ang deserve ni amor yung talagang bibigyan siya ng napakadaming amor. Yung malakas na malakas ang amor para sa'yo, no? So siguro ito, pansamantalang pagsasara ng pintuan sa isang tao. But it doesn't mean you're closing your doors to love. So ikaw ba handa ka uli na, sige, live stream lang kung sakaling may kumatok sa pintuan ko, ibang tao na bibigyan mo ng tsansa? I think po ngayon hindi pa. Hindi ako mag-entertain. I mean, siguro po, yung totally healed na lang muna po ako. Oh, So, pag totally healed, tapos ipo-priority ko na lang muna na magsi-self-centered muna ako. Parang ganun. Kasi, it's my first time. After 13 years po, ngayon lang po ako nagkagusto. Oh, grabe no. Ibig sabihin sa kabuuan ng pagiging OFW mo, 'di ba? Wala kang Opo. pinursue ni sino man. At yan ang kadalasan Opo. nangyayari sa mga OFW, di ba? Which is itong istorya mo, medyo hindi ito usual eh. Kasi kadalasan kapag ang mga kabayan natin, di ba, mag-a-abroad, minsan nakakahanap yan ng bagong aasawahin, o minsan naman dyan nakakahanap ng jowa pag nagsasama-sama sila sa dorm. Pero ikaw, grabe, 13 years, wala kang ibang minahal, walang nalink sa'yo until nag-livestream ka, na-meet mo tong si Norman na napaka-pogi, at doon mo nasabing nahulog ka sa kanya. So, ate no, kung sakasakali na nakikinig ngayon si Norman sa'yo, kahit na nakablock na, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ala. You always here in my heart. Palagi ka na sa puso ko. You are very, very special to me. Sana, ingatan mo lagi yung sarili mo. At sana one day magkita tayo. Sabi mo nga, as a friend. Hindi ako mangungulit. Magkita tayo as a friend. Hindi ko i-remind yung mga feelings ko sa'yo. Basta, nandito lang rin ako. Kung sakaling naririnig mo to, you are always be my Norman. Ayan, si Ate Amor from Hong Kong giving her message para sa tao no, na minahal niya. After 13 long years na wala siyang ibang inibig, biglang nakilala niya si Norman on social media na isa ring OFW but in another country. From Hong Kong, sila'y nag-uusap, 'di ba? Sa Japan naman, itong si Norman. Grabe Ate Amor, masasabi ko na mahal mo pa rin talaga, no? Kasi despite everything, wala kaming bakas ng galit, ng inis na narinig sa'yo doon sa naging mensahe mo para kay Norman. Ate, bago tayo magpaalam, no, dami naming natutunan sa'yo and we wanna thank you from the bottom of our hearts sa pagtitiwala mo, sa pag-share mo ng istoryang yan. Lagi kang mag-iingat. Alam ko mahirap maging isang OFW pero tunay kang bayani. Hindi lang ng iyong sariling pamilya, ng iyong mga anak, kundi ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya salamat ate sa iyong tagumpay, sa iyong pagsasakripisyo dyan at ang syempre hangad namin sa'yo. Talagang mahanap mo no, yung pagmamahal na deserve mo. Kung gaano ka nagsakripisyo para sa mga taong mahal mo, sana dumating din yung tao na handang magsakripisyo, mapasaya ka lang. Ate, meron ka bang mga gustong i-shout out bago tayo magbabay?
Thank you po, DJ Alex. Thank you sa pakikinig. I really appreciate it po. Our Shout pleasure. out sa family ko, taga Oriental Mindoro po. At sa dalawa kong anak, at sa mga ate ko, at nakikinig din sila. And thank you po sa inyo po, DJ. Yun. Thank you po. Maraming salamat din, Ate Amor. Mag-iingat ka palagi at balitaan mo kami ha kapag in-unblock ka na naman. Okay lang, makikinig kami. Okay po. Nangyayari naman Thank yan you sa po. atin, di ba? Huwag mong isipin na i-judge ka na, rupok naman itong si ate. Hindi ganun yun, di ba? Opo. Dahil tunay na feelings natin ang nangungusap dito. Dahil kung sana isip na lang, sana hindi na inimbento ni Lord ang puso. Pero minsan talagang mas nangingibabaw di ba? Yung sinisigaw ng ating puso. Pero at least sa iyong experience, mas natututunan mo nga ngayon, sabi mo nga, this time, uunahin mo na yung sarili mo. Kaya ate, mabuhay ka, mag-iingat ka palagi. Thank you so much. Thank you po. Ayan, mga ka-vibes Yan nga po, no? Live from Hong Kong, 40 years old. Si Ate Amor ang ating caller. At sa kanyang pagtatrabaho bilang isang OFW in Hong Kong, hindi siya nakaranas ever na malink sa isang kapwa OFW, sa isang kabayan, until nakilala po niya sa isang live streaming app. Itong isa ring OFW pero from Japan naman. Naitago na lamang po natin sa pangalang Norman. At doon na nga ka-vibes, palaging dinadahilan ni Norman na ang kanilang age gap ang nagiging problema sapagkat si Norman po ay 59 years old at si Ate Amor naman ay 40 years old. Pero bagamat medyo malaki ang kanilang age gap, ayon nga po kay Ate Amor, handa niya sanang ipaglaban itong si Norman kung hindi lamang siya takot na subukin na pumasok sa relasyon na sana kanilang pinagsamahan. Kaya ka-vibes, maraming salamat sa pakikinig sa ating episode ngayong gabi. Diba medyo napahaba tayo kasi naman ang ganda naman din talaga nung naging kabuuan ng mensahe at lesson ni Ate Amor sa atin. Kaya sa mga ka-vibes natin na syempre sumama po sa atin simula pa kaninang 6:00 ng gabi, thank you so much. Muli ito po si DJ Alex. Pero huwag kayong mag-alala kasi bukas, nako, panibagong episode po tayo ng Nice to Meet You. Kaya ka-vibes, kita-kits tayo ulit. Susunod na po si Pretty Boy Tonyo sa kanyang programang Remember When. Dito pa rin sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. 92.3